Mas mahabang pila naman ng mga pasahero ang maaaring ibunga ng pagkaantala ng paglalabas ng bagong tiket na gagamitin sa MRT at LRT. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Ramon Ocson. Mon? Magandang hapon, Attorney Reg. Mano-mano muna yung pag-i-issue ng ticket sa LRT Line 1 ngayon. Mga color-coded ticket na gawa sa papel ang ibinibigay sa mga pasahero. Sarado ang lahat ng mga gates sa southbound lane ng LRT 1 dahil ini-install yung mga turnstiles na gagamitin pag in-implement na yung tap-and-go na ticket ng LRT. Nagrereklamo ilang pasahero dahil hindi nila magamit yung mga stored value tickets dahil nga color-coded tickets muna yung pwedeng magamit ngayon sa LRT station. Bali, 30% kasi ng sumasakay ng LRT ay mga stored value users at hanggat naantala yung implementasyon ng bagong ticketing system, makakadagdag ito dun sa mahabang pila sa mga istasyon. Pakinggan natin yung isa sa mga nakapanayam namin kanina na stored value user na si Aljon Pimentel. Feeling ko nonsense yung pagkakaroon ng stored value kasi binili nga siya para mas mabilis. Unang-una para hindi na pumila. Pangalawa, mas mabilis makakasakay ng tren. So, Attorney Reg, ganito rin kasi yung pinangangambahan na magiging senaryo sa northbound lane naman ng LRT Line 1 kapag inumpisahan ng i-install yung turnstiles. Pakinggan natin ang pahayag ng spokesperson ng LRT na si Attorney Hernando Cabrera. So we expect na mas magkakaroon pa ulit ng yung delay na experience ng mga tao rito southbound malilipat ulit, madadamay na rin yung northbound. Bale, sa ikalawang linggo pa ng Hunyo uumpisahan yung bagong ticketing system sa LRT Line 2. Actually, delay na yan, dapat ngayong May yan. Huling linggo ng buwan naman ng Hunyo sa LRT Line 1 at sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo sa MRT Line 3. Sa September naman, inaasahan yung pinaka-full implementation ng bagong system. Pakinggan natin muli si Attorney Hernando Cabrera. Humihingi kami ng paumanhin na una, temporary lang naman ito. And then we really have to do this kasi nga otherwise kung patatagalin natin patsi-patsi yung pag-i-install, lalong magtatagal yung ating mga inconveniences. Ang solusyon nila ngayon dyan, magdadagdag sila ng mas maraming mga teller. May mga ambulant tellers din na ilalagay sa LRT upang makapaghanda sa pagdagsa ng mga pasahero sa pagbubukas naman ng klase next week. Aminado naman ang pamunuan ng LRT na maaring magbunga to ng kalituhan o confusion muna dun sa new system, dun sa unang araw na implementation ng bagong ticketing system. Subalit, tiwala yung LRT management na malaki ang may tutulong nito dun sa upang mapaigsi yung pila sa mga istasyon. Sa mga susunod na linggo, umpisahan na yung pagbebenta ng tap-and-go ticket sa LRT Line 2 bilang paghahanda sa implementation nito. Bali, dalawang klase yung ticket, Attorney Reg. Isang stored value ticket na mabibili sa halagang 20 pesos na pwede mong loadan hanggang 10,000. At ang isa naman ay yung tinatawag na single journey ticket, Attorney Reg. Tanong ko mo, ano ba ang sanhi ng delay na ito? Dahil ba dun sa supplier o dahil sa pamunuan ng MRT at LRT? Ang dahil is dun sa supplier. Okay. Inamin nila may technical glitch na dapat pang inaayos. So ang nangyari, kaya nga sa LRT Line 1 kanina, nandun na yung mga turnstiles nakapwesto na, kaso hindi magagamit pa pansamantala ngayon dahil hindi pa nila naaayos. So ang problema nga dito, yung may mga stored value ticket na gusto sana dire-diretso ng makakapunta dun sa platform, hindi nila magawa dahil walang pagpapasukan ng ticket. At isa pa, ang pinapatupad ngayon ay yung mga papel na color-coded. Ano ang balak gawin ng pamunuan ng MRT at LRT para mapanagot ang supplier na ito sa mga delay? Siyempre may danyos perwisyo siya, nakalagay yan sa Memorandum of Agreement nila. May penalty yon, Attorney Reg, kasi may timeline na sinusunod. Okay. Dapat kasi first week ng May is implemented na yung sa Line 2, pero madedelay yan. So yun ang yun ang gagawin nila. Doon sa kontrata kasi, pag hindi mo na-meet yung mga deadline, yung mga dapat gawin, merong mga penalty. So doon lang muna sila sa penalty, pag-penalize doon sa contractor. Tulungan na natin ng kaunti yung ating mga mananakay sa MRT at sa LRT. Alamin natin mula sa'yo, kung yung stored value na cards ba nila ay mariread pa rin ba ng mga makina na ilalagay doon? Doon sa ating mga kababayan na nagmamay-ari ng stored value ticket, itago nyo lang muna yan. Okay. Hindi na yan mariread ng mga turnstiles. Ang gagawin ngayon, pag nakabili ka ng tap-and-go na reloadable na card,
ipapasa yun ng LRT management dun sa bago mong card na mabibili. Kasi yung mga stored value tickets ngayon, nagkakahalaga ng 150. Pero hindi mo na yun maloloadan. Okay. Yung bagong Tap and Go, nagkakahalaga ng 20 pesos, pwede mong loadan hanggang 10,000 pesos. So yung load mo dun sa stored value na hindi mo magagamit ngayon, ay ipapasa yon dun sa bagong Tap and Go na nagkakahalaga lang ng 20 pesos. So itago nila yan, kung di nila magamit ngayon, magagamit nyo yan by first week of June. Okay. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan.